Good day guys. So for today's video guys, ito mayroon tayong aayusin na 761 na Juki for Juki na button hole. So ayan, tinanggalan natin yung rotating hook. So ang naging problema na to guys, tumama yung pinaka karayom dun sa plate at saka dun sa pinaka put, nawala sa timing. Saka ayan, nag-retiming tayo, binalik natin yung rotating hook. So ito guys, medyo may kalumaan na to, button hole. So ayan, binabalik natin yung rotating hook. Tina-timing natin siya ng panibago kasi nawala, na-realign yung niya, timing. So magta-timing tayo ng panibago ngayon. Ayan, sinisilip natin dito. Pwede naman siyang i-timing dito sa ibabaw. Tinanggal lang natin yung plate saka yung pinaka nakaharang dyan, yung pinaka positioning nya. Ayan, dyan natin sinusubukang i-timing ngayon para medyo madali ba. So ayan, ito yung timing natin dyan. Timing natin siya yung karayom sa hook. So ayan, so ibabalik na natin yung mga ibang parts. Hihigpitan lang natin siya para maibalik natin yung ibang parts nya. So make sure natin na mahigpitan lahat. Bali ito guys, merong 4 na tornilyo to na kailangan higpitan. Yung pinakalagayan ng hook niya, tapos meron pang pinaka bago yun. So ayan, isilip natin kung ano na ba yung status ng timing niya. Ayan, so ayan, all goods na. Babalik natin yung plate. Ayan, plate niya medyo may damage na rin, na biyak na yung yung pinaka binabagsakan nung blade. Bali naputol na, so kailangan na rin palitan to. So remedyo lang muna tayo kasi walang pambili yung customer natin, so ginagawan lang muna natin ng paraan. So ayan, binalik na natin yung kanyang plate. Ayan. So kailangan tama yung pagbalik natin para walang maging problema sa dulo. So ayan, hinisilip natin yung kanyang mga tornilyuhan kung sakto ba. So hindi natin makuha yung kanyang tamang paglagay. So ayan, pinaliktad na natin. Ayan. So dito sa part na to guys, naglalagay na lang tayo ng tornilyo dun sa 4 na sulok ng plate nya. Bali 4 ang tornilyo niyan guys, para maibalik natin yung tamang position nya. Kasi yung gumagalaw dito guys is yung pinaka plate. Ayan, maganda yung masilip natin bawat angulo kung hindi ba siya tatama at walang maging problema. Okay naman na. So ayan, check lang natin yung karayom kung okay pa, para bago natin patayin o maging maayos siya. Sinecheck natin yung mga bawat angulo, mahigpit na yung tornilyo, okay na ba siya. So ayan, okay naman ang takbo niya, hindi na gumagalaw yung plate. So ayan, walang sabit yung plate, okay na. Nabalik natin yung yung mga parts, yung ayan, yung plate, ay yung pinakaput niya is lagyan natin ng sinulid, singitan lang natin kasi gumagalaw yung pinaka niya, pinaka pata. Ayan,
So ito dapat mabilan na rin ng ano, ng kapalit. So wala pa rin. Gawan lang natin ng paraan para hindi siya gumalaw. Pag inangat mo kasi guys yung put, nalalaglag siya, tumatabingi. So pag tabingi niya, pag takbo ng karayom, ano na, nawawala yung tamang distance. So kailangan nakapix lang siya para hindi siya gumalaw, tamaan ng karayom. So ayan. Balik ko na yung tornilyo. So ayan guys, na-testing na rin natin, no? Ayan, maganda yung tahi niya, walang lagot, smooth ang takbo niya. So ayan guys, subok pa natin dito sa mga ibang tela para makita natin yung daan niya. Ayan, ayan, smooth guys. Single fabric lang yan, pero ano, maganda ng tahi niya. Ito, nagre-timing lang tayo dito. Timing lang natin siya kasi tumatama yung pinaka, yung mga mapapansin nyo, puro gas-gas yung ano, yung pinaka-pit niya sa gilid, yung mga bumi-bumi sa bandang kanan. So ayun, mamaya ambusan na naman sa ilalim. Lagyan natin. Smooth na smooth. Single fabric lang. Mamaya papatesting natin ito sa actual natin dun sa ano, fabric na ginagawa niya ate para dun sa matesting natin dun sa pinaka ano yan sa ginagawa niya. Yan. So far dito okay, ganda. Testing natin dito sa pinatahin natin, walang lagot, wala ring ano, problema sa tahi, walang pakta, walang lagot. Ayan.
Dito guys, sa part na to guys, ayan, tinitesting na natin ng ano, doon sa gagawin ni nanay na ano, fabrics. So bago natin pa-testing kay nanay, make sure muna na maayos na. So ayan, tinitesting natin, tinatahi natin sa mga iba-ibang fabrics na ginagawa nila para just in case na may problema pa, ma-address natin agad. Yan. So dito sa part na to na tinawagan natin si nanay kung sakali, tinatanong niya rito guys sa part na to kung pag binilhan ba ng pot, plug and play na yan, plug and play na yan guys, yung pot na yan. Pag tinanggal yung tornilyo dito sa may side yan, pag tinanggal dyan, ilagay lang ulit yung bagong ano, para kahit hindi na sila tumawag ng mekaniko, mapalitan niya. Explain ko kay nanay yung mga dapat niyang gawin para just in case na nakabili sila ng parts o pyesa, sila na magkakabit. Ayan. Ayan. Yung tinatanong ni nanay kung madali lang daw bang magpalit. Sige, pasubok natin kay nanay. So ito na guys yung actual na tahi ng ano, sa uniform ito ng mga pang eskwela. Ayan, tanggap kasi sila na ano, na tahiin pang eskwela. Ayan, ayan. Ito yung pinaka actual na tahi niya. Ayan, oh. Ganda, maayos para sa school uniform. Ayan. Naayos na natin yung makina ni nanay na tuloy-tuloy na uli ang kanyang production. At graras daw, bigla daw ayaw nang tumahi. Yan, naayos na natin yung button hole ni nanay. Ay, balik na natin sa dating kondisyon niya. Napaka-smooth ng takbo at maganda, malinis ang tahi. Ayan, makikita nyo naman guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching at pa-subscribe na rin guys sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayan, thank you po. Maraming salamat. This is Acero Mekaniko.